shame because, and I think Terrence Romeo is one, and I love Terrence. I think he's a tremendous player. But you take the ball out of his hands, he has a hard time being effective on the floor. Put the ball in his hands, he can do amazing things, either from his hands to the rim or his hands to a shooter. But Terrence would have very few what we call hockey assists, reading one step beyond what happens when the ball leaves his hands. And this is where I think great basketball and great basketball players live. Currently, merong 4 na homegrown Japanese players ang nakapaglaro na or naglalaro pa sa NBA. Yan ay si Yuta Tabuse, Yuta Watanabe, Rui Hachimura, and recently si Yuki Kawamura na nag-sign pa lang ng isang 2-way contract sa Memphis Grizzlies. Ngayon lang. And madami na din silang mga naging G-League players tulad ni Yuday Baba at Yuki Togashi. Pero bakit nga ba ang Pilipinas wala pang napuproduce na local player? Meron naman tayong naproduce na isang NBA caliber na player, and that is Johnny Abarrientos. Pero hindi naman natuloy, diba? So sayang. Historically, mas malakas ang national team ng Pilipinas laban sa Japan. Kung titingnan nyo yung standings, madalas panalo ang Philippine team laban sa Japan. Pero bakit sila merong NBA? Tayo wala. Kasi for example, hindi naman katangkaran itong si Yuki Kawamura, diba? 5'8 lang. Pero bakit nasa NBA siya? Dahil naiintindihan ni Yuki Kawamura ang team basketball. Nagpo-focus siya kung paano niya tulungan ng team, paano makascore. Kabaliktaran yon ng mga Filipino guards. Take prime Terrence Romeo for example. Sinasabi ko sa inyo, on an individual level, one-on-one, kayang-kaya ni Terrence Romeo pakainin ng alikabok ang mga NBA players. Pero ang tanong, kaya ba ni Terrence Romeo patakbuhin ang opensa ng isang NBA team? Siyempre kasi basketball is a team game. Hindi naman to pagalingan o score at mag-isolation eh. At doon nangingibabaw si Johnny Abarrientos. Siya ang naiibang Filipino player. Nababasan ni Johnny A ang plays 2 to 3 steps ahead. Tulad nito. Kita nyo? Alam niya kung saan siya pupwesto. Alam niya kung saan yung bounce ng bola, di ba? Maganda ang basa ni Johnny A sa court, seeing the play 2 to 3 steps ahead. Yun ang kinaibahan ni Johnny A dito sa mga bagong guards na to, including yung pamangkin niya. At yun din ang meron kay Yuki Kawamura. Nakikita ni Yuki Kawamura kung nasaan yung mga kakampi niya, ang tamang basa sa depensa. Ganon si Yuki Kawamura and ganon din si Johnny A. And that's what makes Yuki Kawamura and Johnny Abarrientos NBA level guards. Ang ikalawang rason ay wala tayong physical gifts na mga Pilipino tulad ng mga blacks and Europeans. Kaya hindi natin magaya ang laro nila. Kasi sa kanila, 6'6" gwardyang laro. Mabigat at hayop kong tumalon ang mga to. Dito sa Pilipinas, 5'11" sentro ka na sa mga liga. Kaya nga lumihis na ang Pilipinas sa one-on-one basketball at nag-focus na tayo sa team game. Kasi hindi talaga natin kaya physically one-on-one ang mga international players. Pero ang problema talaga sa Pilipinas kaya walang NBA player na napoproduce ay nasa grassroots level. Elementary pa lang, kina-idol na nila si Devin Booker, Giannis, Kobe Bryant, LeBron na highlighted ang individual talent. Kaya ang gusto ng mga bata, bakit mag one-on-one? Pumunta ka sa skill center, anong focus nila? Individual skills. Instead of learning the fundamentals, paano mag-cut, paano ang tamang pasa, paano basahin ang isang play. Ganun dapat. Pero sa tingin ko naman ay meron ng Pilipino na ready makapasok sa NBA. And yan ay si Kai Sotto. At age 22 na develop ng kanyang upper body, di na siya tulad ng dati. So it takes time talaga para sa mga Asian players na mag-mature ang katawan. And si Kai seemed to have improved enough to take a spot sa isang NBA roster. Kung si Bronny nga nakapasok, 'di ba? Si Kai pa kaya. Anyway guys, this has been Pinoy Classico. Thank you for watching. Adios. いいターンだ。左手で一瞬も入ってましたね。